Day number 21, 100 days journey for our CHC JC 45th Church Anniversary. Our text for today will be on Romans chapter 12, verse 2. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Sa maraming pagkakataon, makikita natin ang Panginoong Hesus na nagpagaling at ganun din naman gumabay sa maraming mga nangangailangan, mga kapuspalad na may kanya-kanyang dalahin sa buhay. Nandyan ang mga ketongin, bulag, lumpo, paralitiko at marami pa. Higit sa nakikitang pisikal ng tao, ang nababanaag ng Panginoong Hesus sa kanila. Kaya nga, pagbabagong buhay at kagalingan ang kanilang nasumpungan dahil sa Panginoon, kanilang nakamtan ang pag-asa. Higit sa nakikita ng sanglibutan, ang nakikita ng Panginoong Hesus. Sa mga taong nangangailangan, ang mundo naman ay isinasantabi sila. Walang nagbibigay, walang nagkakalinga, pabigat lamang ang turing sa kanila. Mga ba, pasanin ba? Huwag nating sang-ayunan ang patakaran ng mundo. Manapay magkaroon tayo ng pagbabago ng kaisipan. At kapag ating sinimulan sa isip ang pagbabago at hindi nakiaayon sa sanglibutan, tiyak nating matutupad ang kalooban ng Diyos. Nang iligtas tayo ng Panginoong Hesus sa ating mga kasalanan, higit sa pananaw at iniisip ng tao ang layunin ng Diyos sa ating buhay. Dahil kung hinahayaan natin na ang salita ng Diyos ang magpuno ng ating kaisipan, ating magagawa ang mabuti, katanggap-tanggap at ganap na kalooban ng Diyos. Sa gabay ng kanyang salita, makikita na ang iyong buhay ay magbabago. Sakop ng kanyang maalam na biyaya na abutin ka ng Panginoon sa iyong kalagayan sa buhay ngayon. Nais niyang makita sa buhay mo na iyong sinusunod ang kanyang kaloobang mabuti, katanggap-tanggap at ganap. Panginoon, nagpapasalamat po kami dahil kung ang sistema ng sanglibutan ay may kanya-kanyang patakaran at meron silang sinusundan at nakikita, kakaiba ang pananaw ng Diyos na banal nang kami tawagin sa kaligtasan. Nais mong gamitin ang bawat isa na magkaroon ng pagbabago ng kaisipan, hindi sa sang-ayon sa sanglibutan, ngunit susundin ang iyong mga salita. Salamat po dahil binigyan mo kami ng pag-asa at buhay at hawak mo ang aming mga kaisipan. Sa pangalan ni Jesus. Amen.